DILG Secretary John Vic Rimulya ang makabagong Rodrigo Roa Duterte sa panahon po ngayon? Talaga lang? Si John Vic Rimulya ang makabagong Rodrigo Roa Duterte ngayong panahon na ito? Ano po ba yung mga mahigpit na pinagbabawal ni Mr. John Vic Rimulya? Bawal na ang mag-inom sa kalye. Okay Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Bawal na ang walang t-shirt. Dito sa ginawa nilang mga mahigpit na pinagbabawal ni John Vic Rimulya, at meron nga po silang nahuli na mahigit 24,000 daw po na katao sa gyera kontra hubad. Kung dati mga lodi, gyera laban sa droga. Ngayon, gyera laban sa hubad at alak. Bakit ba ayaw mong nakahubad yung mga lalaki sa daan? Rimulya sinabing kahit anak niya ay walang takas sa pagpapatupad nila ng batas. Maniniwala po ba kayo dito mga lodi? Kaya pala naman, oo. Hindi po makakalusot, wala pong kamag-anak dito, wala pong anak-anak dito. Dito pa lang isablay na eh. Yung mga mahihirap na tao, kulong agad, ticket agad. Nag-inom ka lang sa labas ng bahay ninyo, huli agad. Naghubad ka sa kalsada dahil gusto mong magmasa ng semento, ticket agad. Pero mga lodi, yung pinaka-importanting bagay na dapat nilang gampanan bilang ombudsman at saka DILG secretary, hindi nila magampanan ng maayos. Ano to? Yung batas ay para lang sa mahihirap? Pero yung mga taong bigatin na lantaran nagnanakaw sa kaban ng bayan, malaya pa rin na nakakapagliwaliw sa ating bansa, sa ibang bansa? Totoo bang ikaw ang next Rodrigo Roa Duterte? Pero para sa akin mga lodi, isa lang po ang nakagawa niyan. Si Tatay Duterte lang at yung anak niya na susunod na Pangulo ngayong 2028 na si BP Sara Duterte. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Payag ba kayo na si DILG Secretary John Vic Rimulya ang makabagong Rodrigo Roa Duterte sa panahon po ngayon? Sabi po kasi dito sa post mga lodi, Sec Rimulya tinawag ng ilang netizens na bagong Rodrigo Duterte dahil sa mga pinapatupad nitong mga patakaran. Talaga lang? Si John Vic Rimulya ang makabagong Rodrigo Roa Duterte ngayong panahon na ito? Ano po ba yung mga patakaran na pinapatupad niya ngayon, mga idol? Tatalakayin natin to. Kasi noong nakaraan, mga lodi, sinabi niya dito, yung mga mahigpit na pinagbabawal ni John Vic Rimulya. Kaya naman pala, Duterte ng panahon niya. Kilatisin po natin, mga lodi, ang mga sinabi nito ni John Vic Rimulya. Kaya po siya tinawag na makabagong Duterte sa panahon niya. Ano po ba yung mga mahigpit na pinagbabawal ni Mr. John Vic Rimulya? Na sinabi po ng ilang netizens daw po kuno na makabagong Duterte po siya. So eto mga lodi, panoorin natin. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Okay. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Yung mga nakasanayan po natin bilang isang Pilipino, bawal na po yan sa panahon ni Mr. John Vic Rimulya. Yung maglatag kayo sa tapat ng bahay ninyo at mag-inuman. Tuloy pa natin. Doon na nanggagaling, number 1 ang away, number 2 ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Ayan mga lodi, yari kayo. Ito po pala yung pinagmamalaki nila kaya naihalin tulad po siya kay Tatay Duterte. Kasi mga lodi, kung maalala po natin, meron naman po ganito talagang pagbabawal. Nire-replika lang po niya. Pero ang malupit dito, wala po sa ayos ang pagpapatupad nila. Tingnan nyo po mga lodi kung gaano po natatakot ang mga tao ngayon ha. Kahit nasa tapat lang po ng kanilang bahay, ito po nangyari. Ayan, panoorin nyo mabuti ha. Ito. Ang sarap ng inuman mga lodi, Pinoy tayo eh. Ayan na. Diba? Grabe, nakakatakot na ngayon. Barangay taka. Eto mga lodi, para sa akin, pwedeng okay naman, pwedeng hindi rin. Kasi dito sa Davao City mga lodi, pinatupad na po ni Tatay Duterte to. At eto nga po, nire-replika lang niya. Siyempre mga lodi, Pinoy tayo. Lalo na po dyan sa Luzon. Nakasanayan na po nila yung mag-inom sa kalsada. Ginagaya lang po niya yan. Eto pa mga lodi, isa pa pong pinagbabawal ni John Vic Rimulya. Meron na tayong enhanced curfew
ordinances para sa mga 18 Ah. years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral o hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment of proof of education, na nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Eto, curfew, matagal na po sa amin to sa Davao City. Meron nga dito mga lodi kasi may computer shop po ako. Nasita po yung pwesto ko. Alam niyo po ba ang sinita nila? Isa pong 34 years old. Gusto po nilang pauwiin. Alam nyo, okay naman po yung gantong pag-iimplementa. Yung mga minor, pauwiin. Approve ako dito. Pero dahil nga po, wala pong direksyon ang kanilang leader, hindi po nila alam kung ano po ang dapat na pagpapatupad nito pong mga pinagbabawal nila ngayon. Tinanong ko po yung barangay tanod, ano po ba talaga ang bawal? Minor lang o pati po yung computer shop, bawal na rin magbukas? Sa BIR at saka sa Business Bureau, wala naman po talagang pinagbabawal na ganun. Kaya tinanong ko po sila mga idol. Pumunta po ako sa kapitan namin dito at yun nga konfirmado, hindi po alam nung nagpapatupad ang totoo pong layunin nung curfew na yun. Pati ba naman 34 years old pinapauwi? Kaya tinanong ko po talaga, pinaglaban ko po talaga kung meron po ba talagang gantong bagong ordinansa. Ito po yung pangit dito mga lodi. Maganda po yung motibo pero yung pagpapatupad niyan sablay. Dahil nga po hindi po maayos yung namumuno sa ating bansa ngayon. Ito pa po mga lodi ang pinakamalupit dyan. Bawal na ang walang t-shirt Bawal na daw po ang walang t-shirt. na lalaki, ano man babae, di ba? Pero walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Lakad sa kalye. Bawal na. Oh. It is a act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Pag kayo ay walang suot na t-shirt na taobad na palakad-lakad, kahit gaano kainit, magsando man lang kayo. Okay? Bawal na po yan. Klaro naman siguro yung pagkakasabi mga lodi, no? Pero yung pagkaka-implementa, parang sablay po talaga. Sobrang kamot ulo talaga ang mangyayari sa'yo. Dahil dito pa lang, tiningnan niya doon sa labas kung anong kaguluhan nitong mga barangay officials. And po, tuloy siya sa kanyang trabaho. Ang nangyari, hinuli po siya. Kasi nga po, nakahubad. Ito po yung sinasabi ko sa inyo mga idol, no? Maganda yung intensyon ng batas, pero yung pagpapa-implementa, napakasablay po. Kasi walang maayos na leader na nagpapatupad nito. Kumbaga, ito yung sinabi ni Mr. John Vic Rimulya, bawal po yung ganito. Ang tanong mga lodi, na-briefing po ba ng maayos ang nagpapa-implementa nito? Gaya po ng senaryo na in-example gusto nyo dito sa aking computer shop. Kawawa naman si kuya mga lodi, tinikitan. Yung tipong sa hirap ng buhay ngayon, sa dami pong krisis na nangyayari sa ating bansa, sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., matitikitan ka pa ng nakahubad, magmamasa ka lang ng semento dahil sa sobrang init ng panahon, hinubad mo yung damit mo, may ticket ka na. Imbis yung kikitain niya sa isang araw mga lodi, napunta pa dun sa ticket. Anong barangay po ba ito? Ang lupit naman ng inyong patakaran. Klarong-klaro mga lodi, nasa tapat ng kanilang bahay nakahubad. Ewan ko lang mga lodi kung mali ba ako o tama talaga yung ginagawa nila. Pero klaro yung sa sinabi ni Mr. John Vic Rimulya, bawal maghubad ng palakad-lakad sa kalsada. Pag kayo ay walang suot na t-shirt na taobad na palakad-lakad, bawal na po yan. Eto pa, Pang-apat, bawal na po ang videoke lagpas ng alas 10. eto, bawal ang videoke lampas ng alas 10. Matagal na pong iniimplementa ng mga Duterte dito sa amin sa Davao City yan. Ginagaya lang po. Pero sa tingin ko, malabo po niyang magaya ito pong ginawa po ng Duterte sa amin sa Davao City dahil nga po, hindi po sila marunong maging leader. Kaya sablay po yan sa tingin ko mga idol. Dito sa ginawa nilang mga mahigpit na pinagbabawal ni John Vic Rimulya, at meron nga po silang nahuli na mahigit 24,000 daw po nakatao sa gyera kontra hubad. Halaka, curfew ni DILG Secretary Rimulya. Kung dati mga lodi, gyera laban sa droga. Ngayon, gyera laban sa hubad at alak. Curfew. Ang lupit mo naman, Mr. John Vic Rimulya. Bakit ba ayaw mong nakahubad yung mga lalaki sa daan? Kaya ba namumula-mula yung face mo?
Oh, ito ha. Dito pa ako lalong nagduda sa sinabi niya dito. Remulla sinabing kahit anak niya ay walang takas sa pagpapatupad nila ng batas. Wow! Grabe no, walang lulusot sa kamag-anak ni Remulla kahit anak daw po niya. Maniniwala po ba kayo dito mga lodi? Kaya pala naman, oo. Hindi po makakalusot, wala pong kamag-anak dito, wala pong anak-anak dito. Oh, yan po oh, yung larawan. Dito pa lang isablay na eh. 'Di ba? Kung maaalala nyo, ang anak po ni Boying Remulla, inahulihan daw po ito ng, alam nyo na, pero hindi umabot ng 1 buwan, labas agad. Kung mahirap yan mga lodi, nako po, 5 taon siguro, kahit na hindi pa po napatunayan na totoo po yung nilagay doon po, plinanta lang, kulong po yun. Pero dahil nga po, kamag-anak, anak, ayan, labas agad. Yan ba yung sinasabi mo, si Remulla, na hindi makakaligtas ang mga kanyang kaanak o anak sa batas ng kanilang pinatutupad? Kaya ka ba tinawag na susunod na Rodrigo Roa Duterte sa iyong pamamahala bilang DILG Secretary? Dahil sa mga batas na pinapatupad mo dyan? Anak ng tinapay naman, oo. Unahin nyo muna ang kawatan sa kabanang bayan. Bakit sa dami-rami ng naglalahad o nagsisiwalat ng maanumalyang mali-malitang pera na galing sa kabanang bayan, ni isa wala pa rin pong malaking tao na napapakulong itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Sa pamamahala ninyong magkapatid na si John Vic Remulla at saka si Boying Remulla. Diba? Doon pa lang sablay na eh. Yung mga mahihirap na tao, kulong agad, ticket agad. Nag-inom ka lang sa labas ng bahay ninyo, huli agad. Naghubad ka sa kalsada dahil gusto mong magmasa ng semento, ticket agad. Di ba? Pero mga lodi, yung pinaka-importanting bagay na dapat nilang gampanan bilang ombudsman at saka DILG secretary, hindi nila magampanan ng maayos. Ano to? Yung batas ay para lang sa mahihirap? Pero yung mga taong bigatin na lantaran nagnanakaw sa kabanang bayan, malaya pa rin na nakakapagliwaliw sa ating bansa, sa ibang bansa. Tatanong lang po ako ha, totoo bang ikaw ang next Rodrigo Roa Duterte? O sadyang ginagaya mo lang ang kanilang pamamaraan para mahalin at iboto ka sa 2028 bilang Pangulo ng bansa? Pero ang totoo niyan, sablay talaga mga lodi. Kayo na po bahala kung maniniwala po ba kayo sa mga pinai-implementa nito, kung wala po bang kamag-anak, wala pong pamilya. Pero para sa akin mga lodi, isa lang po ang nakagawa niyan, si Tatay Duterte lang at yung anak niya na susunod na Pangulo ngayong 2028 na si VP Sara Duterte. Bago kami maniwala sa iyo, Mr. John Vic Remulla, hulihin nyo muna ang mga leader nitong mali-maletang pera na isiniwalat ng 18 Marines. Stay safe mga lods and God bless you all. Duterte pa rin.